guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga nag-order ng aking Power Stone Bracelet. Thank you po. At pasensya na po, katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. At syempre, ginagawa ko po siya ng ritual. At saka pwera pa doon, kailangan ko rin mag-blend ng aroma oil, And then, kailangan ko na mag-intay na magbalat yung ginagamit kong white skin snake, Siyempre, hindi naman palagi nagbabalat yan. So, iintayin ko sila magbalat, then habang iniintay ko, nagbe-blend ako ng aroma oil. At sa hindi po nakakaalam, ngayon po, last time sinabi ko, alkaline water ang ginagamit ko. Meron po tayong kababayan na nagbebenta po sila ng, ang tawag doon, Kangen water. Alam niyo po ba yun? Kung sa English tawagin yun is hydrogen water ata yun. So, bumili po ako sa kanila. Siyempre, kailangan nating tulungan din ang ating mga kababayan. So, yun ang business nila. So, nag-order ako sa kanila and then maganda ang benefits ng itong hydrogen water or Kangen water na binibenta nila. Hindi ako masyado familiar sa benefits nun, pero marami, kapag ni-research mo naman yan kung anong benefits ng hydrogen water, maraming lalabas sa internet. Pero, ang pinaka mas na-attract ako sa benefits ng hydrogen water is yun sa arthritis, So, maganda to kasi mga sa skin disease natin din, maganda rin yun. Maganda rin sa ang tawag dito, sa skin, sa mukha natin yung hydrogen water. So, yun ang ginagamit ko ngayon dito. This time, hydrogen water ang gagamitin ko. Or ginamit ko na andito na siya sa loob. At mayroon din siya mga herbs sa loob, So, starting na from now onward, ito na ang gagamitin ko. Siyempre, bumili ako ng machine So, hindi natin pwedeng sayangin yan, At saka, libre naman ng tubig Kaya, yung machine nga lang ang mahal, Kaya, yun, bilang tulong, siyempre, maganda ang benefits nun, gagamitin ko para ilagay dito sa ating sa ating aroma oil, para magamit natin sa ating Power Stone Bracelet. Siyempre, kailangan yung mga gagamitin nating mga sangkap, mga organic, mga makakabuti sa ating katawan. Kasi yung normal na tubig is merong yung tap water, merong mga fluoride, merong mga minsan may kalawang-kalawang pa. So, mas maganda yung ganito, marami siyang benefits, At ulitin ko lang po, yung tungkol dito sa Power Stone Bracelet ko. Nakalimutan ko yung, yung wishing paper. Anyway, sandali lang. Ito guys, kinuha ko. Pasensya na. Sabi ko sa assistant ko, ikukuhanin niya. Okay, so ito po yung wishing paper. So, itong wishing paper na to, special na papel to, hindi lang katulad to ng mga nakukuha yung papel dyan, yung mga notebook, yung mga coupon band, hindi po siya ganun, At ito po, isusulat nyo dito ang inyong wish. Tapos, pupuluputin nyo at ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? At hahayaan nyo po siyang matunaw. And, tulad mo sinasabi ko sa inyo, 4 set po siya talaga. Ito naman yung balat ng ahas. Puting ahas po. At malinis na po yan, ang tawag dito, na-sterilize na po ito. Wala pong amoy. Alam nyo kasi ang balat ng ahas, pag hindi siya na-sterilize, nangangamoy siya, amoy daing. Kaya sterilize na po to, wala pong problema yan. Okay? At yan po ang ating mga, at saka hanggat maaari yung mga agimat nyo. Agimat to power stone to lucky charm nyo to. Huwag nyo ipagsasabi kahit kanino, At marami namang gumagamit ngayon ng mga ganitong bracelet. Yung iba sa department store lang nila binibili. So, as long as hindi nyo sasabihin na, ito may basbas to, may gano'n, hindi nyo idadaldal, walang makakaalam. At hanggat maaari, huwag nyong idaldal. Okay? Hindi pinagdadaldal ang kapangyarihan. Tingnan nyo si Harry Potter, di ba? Nakasikreto lang yon. At saka yung ganito po, bawal dalhin sa simenteryo, sa lamay. Okay? Pag-ingatan nyo po yan. At bawal pong mabasa. Okay? At huwag nyo rin pahawakan sa ibang tao. So, ito po, ito ang 4 set niya. At ito po ang mga bracelet. At pasensya na po yung itong ganitong design ng bracelet kasi
handmade ito ng kaibigan kong Haponesa at bihira lang siya gumagawa ng ganito. Kaya ngayon po siguro 2 lang ang meron ako kasi meron din siyang pinagrarasyonan ng ganito eh. Tapos eto po. So ngayon eto lang may papakita ko sa inyong design kasi wala nga eh. Gagawa pa ako at saka hintayin pa natin ng new moon, full moon para makapag-ritual po ako. For the meantime pinapakita ko lang po ang aking 4-set bracelet last time po nag-offer po ako ng buy one take one. At ito po ang normal na binibenta ko talaga. 4 set po siya. Isang Power Stone bracelet, isang aroma oil bottle na ito, at isang wishing paper at yung balat ng puting ahas. So yan po ang sinasabi kong 4 set na Power Stone bracelet. Okay? And kung gusto niyo po, pagka meron naman po tayong event, mag-o-offer po ako ng buy one take one ulit. Ha? Okay. So, move on na po tayo sa ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo sa pakikinig. At doon naman po sa mga nagtatanong palagi kung ano ang mga oracle card na ginagamit ko. Ito po, ngayon ang gagamitin nating oracle card is yung Magical Messages from the Fairies Oracle card. Maliit lang po siya, hindi po ito original, pero bigay lang po ito sa akin ng ating kababayan. Ang guidebook nito, kailangan ibabasahin nyo itong QR code tapos ida-download nyo yon. Unlike na itong gagamitin kong mga malalaking original na Oracle of Fairies, meron na itong guidebook sa loob. Teka lang, papakita ko Kasi alam ko yung iba sa inyo, yung mga nagtatanong sa inyo, alam ko na kayo is tarot reader din, At curious kayo, yung iba sa inyo, nag-start na kayong gumawa ng channel nyo. So, ito ang kanyang guidebook, So, naandyan na siya. Meron na siya. Unlike nung maliit, wala siyang wala siyang ganito. Pero pag bumili kayo ng original, meron na siyang kasamang ganitong guidebook. At sa nagtatanong, hindi po ako nagbebenta. Inaano ko lang. Syempre, sharing is caring, di ba? So, alam ko na yung iba sa inyo, mga tarot reader din kayo, kaya ini-introduce ko lang para meron kayong idea. Tapos, eto rin po, gagamitin ko, Wisdom of the Oracle. Then, ito naman is Earth Magic Oracle cards. At ito naman po ang Fairy Tarot cards na gagamitin natin. Okay? So, yan lang po. Okay, Libra, ikaw naman ang babasahan ko, Crystals. Focus. Wow, ang dami namang nito. Ang daming amethyst. Nasa kuweba ng amethyst ikaw, Ganda. Ganda ng baraha mo, Meron na akong validation dyan. Teka lang. Wake up call. Tsunami. Oh. May dark siya. Wake up call. Bakit wake up call? Ay, hindi ito. Itong gagamitin ko. Sorry. Pero alam mo, nakikita ko sa'yo, Libra, meron ka ring mga negative na pag-uugali, Ito mo naman ang itim ng tsunami natin, Tapos yung dito, violet. Hati talaga, Tsaka, full violet siya, di ba? Napakaganda. Favorite ko, violet color. Dito naman itim. Tingin ko sa'yo, ito hindi love life, pero nakikita ko lang ang energy mo na business-minded kang tao. Kahit na anong bagyo ang dumating sa'yo, pagsubok ang dumating sa'yo, let's say nawalan ka ng pera, magagawa ng paraan. Magaling ka. Kasi ito, para sa akin, violet ito. So, crown chakra mo to. Ngayon, if ever na meron dumating man sa iyong mga sakuna, maging pera, trabaho, love life, karelasyon, magagawan mo ng paraan yan. Kasi,
eto ka inborn ka na dyan, yan ang yan na ang likas mong kakayahan. Kaya nga lang kasi nga black, nakakita ko dito yung negative side mo, which is meron ka naman positive side, negative side. Masasabi kong masculine at saka feminine energy mo. Meron kang idea, alam mo yun, masagana ka sa idea. Ang dami mong ang tawag dito, crystal, di ba? Amethyst, ang dami. Marami kang idea, marami kang talino, talent, marami kang talent, yan. And then, pagdating naman dito, yung binibigay sa'yo ng universe na kung ano man yung talent, idea, swerte, abundance, wala kang malasakit. Yung kasaganaan, tinan mo naman, masagana ka, Hindi ko sinasabing milyonaryo ka, pero masagana ka. Masasabi ko na, kung bawa ikaw, Libra, lalaki ka, kahit babae, never kang nawalan ng boyfriend, girlfriend. Masasabi ko, pag nanligaw ka, nandiyan ka, merong sasagutin ka agad. Yun nga lang, minsan, nanliligaw ka, pero wala kang malasakit. Alam mo yun? Parang anong nangyayari dito sa dalawang barahang to, nakikita ko na nanliligaw ka lang dahil meron kang gustong mata mo na parang manliligaw ka sa harap ng mga barkada mo, ganyan, parang hindi naman pustahan, pero ito ang nagbibigay sa'yo kasi ng self-confidence, alam mo yun, na parang, ay, manliligaw ako doon, sasagutin ako niyan. Tapos parang pag sinagot ka na, hindi naman sa nagmamalaki, pero parang proud ka sa sarili mo na, uy, sinagot ako, uy, may boyfriend na ako, may girlfriend na ako, yung ganun. Yan ang nakikita ako sa'yo, At, isa pa to, parang, lasinggero ka ba? Tingin ko kasi mahilig ka sa alak Kasi tubig, di ba? Parang umaalon, parang wine, hindi naman wine, gin. Gin. Basta nakikita ko dito alak. Mahilig ka ba sa alak? Kasi violet, di ba? Grapes. Di wine, di ba? Yan ang validation ko. Pero ang totoo niyan, hindi, okay, naget ko na. Takot kang umamin if ever, teka lang, hanap tayo ng verification dyan sa niyan. Actually, meron na akong sa dalawang barahang yan, grabe, Prince of Strength, Charming, self-confident. Yes. See? Self-confident. Pag meron kang isang bagay na ginusto talaga, talagang susugurin po yan, isa sa kamay mo, and then yan ang magiging magbibigay sa'yo ng kumpiyansa. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kaya nga lang, ang pinaka-negative side na nakikita ko dito, kasi sabi ko nga, lasinggero ka ba? And ang validation ko dito sa mga violet na to is grapes, which is wine siguro. At doon ka humihingi ng tulong. Alam mo yun? Pag may problema ka, laklak ka siguro ng alak, ganun. Lagok. Hindi ka umiinom, lagok ang ginagawa mo. Yan na Pero kung titingnan mo naman ang itsura niya dito, di ba? Yung pananamit niya. Para siyang may ranggo ka siguro dito, may ranggo ka, marami kang dalang mga ang tawag dito, usapin, alam mo yon, marami kang dalang mga impormasyon, ayun. Pasensya na sa Tagalog ko kasi dito po ako sa Japan, sa baguhan ko lang po mga subscriber. Wala po ako sa Pilipinas nandito po ako sa Japan. Kaya ang gamit kong lengguwahe is English, Tagalog at Japanese. At katulad na sabi ko sa inyo, online fortune teller po ako dito sa Japan. Meron dito sa Japan na kumpanya, recruitment agency ng mga puro manghuhula lang. Tapos ang pamamaraan namin doon is email. Bihira lang kami na nakakatanggap ng sa phone. At ang
Ang singil kasi pag sa phone, face to face or video call, malaki ang ano. At saka pagka ikaw ay sikat na yung lahat ng hula mo tumutugma, tapos maraming mga kliyente ang nagkakagusto sa iyo, ano na talagang ang tawag dito, reservation talaga ang kailangan. At mataas ang sweldo mo rin dyan, tataas. Kaya kailangan magaling ka sa Japanese, marunong ka magbasa. Kaya nagiging bulol na ako. Pasensya na, ha. Anyway, balik tayo sa ating reading. Dalawa yun na ano ko na nakurot. Ten of Summer, then Goal. Alam mo, Libra, tingin ko sa iyo madeskarte ka. Madeskarte at masasabi ko dito, footwork. Very magaan ang footwork mo, and ikaw yung masasabi kong leader na tao na kaya mong mag-handle ng mga tauhan. Kasi marunong ka mag-utos. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, ma-idea kang tao. Mabilis ang pag-ikot ng utak mo. Kaya pag mayroong tsunami, alam mo agad kung paano, kung gusto mong salpukin yan. Tingnan mo yung tsunami, papunta rito. Tapos ikaw nakasakay, sasalubungin mo yan. Hindi ka aatras dyan. Kung ano man yung balakid na yan, kung ano man yung pagsubok na darating sa buhay mo, maging trabaho man, pera man, karelasyon man, nakikita ko na may lakas ng loob ka na anihin yan, harapin. At pwera pa dyan, Libra, nakikita ko sa'yo, isa kang eleganteng tao, babae, lalaki, matikas. At masasabi ko dito sa tatlong barahang ito, gusto mo yung taga-lungsod. Maaring galing ka pa sa probinsya, lumuwas ka ng lungsod, or galing ka kung saan sa isang bansa, pumunta ka sa ibang bansa. Ang ganyan. Nakakita ko sa'yo dito, isa kang traveler. Mahilig ka sa fashion. Tingnan mo naman. Kung hindi ka mahilig sa fashion, mag-decorate sa loob ng bahay. Nung unang panahon dito sa Japan, may mga pagka-Christmas, Christmas light, naglalagay sila. Siguro tumagal din ng mga almost kulang-kulang 10 years. Parang naging Amerika sila. Pero nagkaanuhan ng mga magkakapit-bahay. Nagreklamo kasi nga yung Christmas light daw, mas nakasilaw, hindi makatulog sa gabi. Kaya kung ikaw ay nakatira dito sa Japan, malamang na hindi mo na nagagawa ito, yung mga ganitong decoration. Or magkalagay ka mo ng decoration pa konti-konti lang, or sa loob ka na ng bahay na nagde-decorate. At kung hindi ka nagde-decorate, yung sarili mong katawan ang nilalagyan mo ng decoration. Ang tingin ko sa dito, yung very fashionista. Kung ano yung usong damit, yun talaga ang isusuot mo. Kung mga butas-butas na pantalon or yung pang-yoga na parang tights, kahit na nagpuputo ka na yung mga yung mga legs mo, yung hita mo, wala kang pakialam. Kasi yun ang type mo. Yan ang nakakita ko dito sa'yo. At saka, kung ikaw ang babae pero kung ikaw naman ang lalaki, nakakita ko sa'yo, meron kang high standard dito Hindi ka papatol sa mga probinsyano, or meron kang sariling yung category or ano ba masasabi natin dito? Standard nga. Standard ang masasabi ko na kailangan kung sino man yun, kung ano man yun, kabuhayan man, gusto mo meron kang talagang dapat umabot siya sa ganitong qualification na gusto ko, yung ganon. Medyo medyo strict. At saka, if ever na ikaw ang Libra na nasa tamang edad na at gusto mong mag-asawa, tingin ko, kasi nakakita ko dito para kang nag-uutos dito sa mga bata,
Kaya maaring yung karelasyon mo, merong single mother siguro, ano? Or single dad, depende rin, ano. Pero may mga bata dito na konektado kasi. So, kahit gusto mong hindi man kasalan or magkaisang ano kayo, parang live-in mangyayari, ano. Dito, ang nakikita ko, hindi ikaw ang magdidesisyon. Kung hindi, pag-aaralan mo itong sitwasyon na to. Yung ganyan, no? Nag-get together kayo ng yung kapartner mo or ikaw mismo, ano, pwede rin vice versa, ano, ikaw na lang mag-adjust, ano. At dito ko nakakita, parang kung ano ang makikita mong ipapakita nila sa yung pag-uugali, kahit na yung mga bata or mga kamag-anak ba, nakikita ko sa'yo, doon ka lang mag-decide na kung gusto mong mas lalimin ng sitwasyon, ang inyong samahan, or magpakasal. Kasi hindi ikaw yung taong maglalabas ng sariling desisyon. Mag-oobserba ka muna sa lahat ng ano. Then, sisiguraduhin mo na pwede itong, halimbawa, kung ano ba gusto ng person mo. Kung ano ba ang hinahangad ng person mo. Parang yun ang gusto mong tawag dito, imbestigahan, yung ganon. Sinisiyasat mo yung ganon. Kaya, bago kayo maawi dito sa malalim na sitwasyon, relasyon, hindi ganon kadali. Medyo kailangan pa muna ng time. Which is, tingin ko naman sa'yo, diligent kang tao, Libra. Hindi ka naman yung tipong papasok lang basta sa relasyon ng ganun-ganun na lang, lalo na kung may mga bata na involved. Kasi may maganda ka naman puso eh. Ayaw mong pag may bata, basta ganyan, siguro meron kang trauma sa pagkabata mo na kaya hanggang ngayon dala mo, which is positive naman, ang pagiging trauma na to. Kumbaga, nagkaroon ka ng mapait na alaala ng kabataan mo. Kaya ngayon may nakikita ka mga bata, yun ang ayaw mo iparamdam sa kanila. Now, which is meron kang ganyan. Kung hindi ikaw, Libra, itong person mo, may ganyan siyang katangian. Kaya nga lang, hindi siya showy, hindi niya kayang ilabas, ipakita yung mga ganyang klaseng, upright natin ito mabasa. Ayan, harmony. See? Gusto mo ng harmony. Kasi nga, Libra, kung hindi ikaw ito, yung person mo yung energy. So, malamang itong person mo, gusto niya talaga na yung sitwasyon na merong pagkakaisa. Magsasama-sama kayo, masaya pagdating ng kung ano mang merong celebration, kung Christmas man, sama-sama kayo magde-decoration, yung ganun. Ganun ang inaano ng person mong ito. Or baka ikaw rin mismo, Libra, ganun din ang dreams mo siguro, Which is tingin ko itong person mo, bagay kayo. Ano pa ba ang kailangan malaman dito kaya? 3. See? Ang dami mong puno dito. Ayan, puno rin siya. Tapos ito, parang ang bahay nyo sa puno rin, So, kailangan yung pagtibayin ng inyong samahan dito, Libra. Lalo na kung itong person mo, hindi siya showy. Hindi niya na ipapakita yung tunay niyang nararamdaman. Takot siguro siya. Takot At saka, for example, Libra, kung ikaw ang single mom, tapos itong person mo, meron siyang marami kasi siyang iniisip. Maaaring iniisip niya na yung mga bata, kung magugustuhan ba siya. Depende na lang sa edad ng mga bata, mukhang matatanda na to eh. Nakakita ko dito. Pero walang gender to ha. Baka pwede sa inyo, pareho kayong gender na Tapos, yung isa sa inyo, merong, sorry ha, may pumasok kasi sa isip ko nung nakita ko yung barahang ito at saka pati ito, So, maaaring hindi
Ito mga bata rin nakikita ko no. Kaya malamang sa inyo Libra, single mom kayo. Tapos eto pumasok dito yung person mo. Dati kayo lang ng mga bata. Tapos ayan. So meaning itong person mo, get ko na, sorry. Yung person mo, niligawan ka nito, pero hindi siya nanligaw sa'yo na tipong paglalaroan ka nito, Libra. Or kahit hindi ka single mom, itong person mo, Libra, hindi siya nanligaw sa'yo or pumasok sa buhay mo para paglaruan ka lang. Hindi. Ano ba to? Ito pala talaga siya. Okay, ito pala talaga ang design niya. Naguluhan ako. So, etong person na to, gusto niya talaga magkaroon kayo ng pagtibayin niya ang inyong pundasyon. Magkaroon kayo ng magandang samahan. Kung ano yung, kumbaga nakikita mo to, hindi ko alam kung gitara ba to, or ito violin, ito hindi ko alam kung gitara ba to, kasi may string. Pero dito ko nakikita na kung ano yung wala ka, na halos magkapareho naman kayo, gaano niya yung pananagutan niya, tatapatan niya. So gusto niya meron nga kayong unity, meron kayong teamwork. Ang gaganda ng baraha mo dito. Lahat yan maganda. Generosity, fearless. Ayan talagang susugod itong person mo. Fearless ito. Malamang na ipaglalaban ka nito. Halimbawa, ikaw nga, katulad ng sabi ko kanina, kung single mom ka, at maraming tao na, huwag ka nalang pumatol dyan kasi single mom yan, ganyan. Ipaglalaban ka nito. Pero Libra, just in case na, halimbawa, kailangan umuwi ka sa probinsya or siguro yung iba sa inyo, LDR, Kasi dito, nakikita ko, ito, ano ba to? Rabbit. Yung rabbit dito, ang way. Tapos dito naman, swan. Tapos dito ang way. So malamang na magkalayo ang lugar nyo. Magkaiba siguro ang lugar nyo. Na nagkikita lang kayo. Parang dumilim yung aking ilaw. Sorry ha. So, baka isa nasa Maynila or sa probinsya or kung saan man, sa ibang bansa, sa Pilipinas or sa France, Italia, Saudi, Japan, ganyan. Hindi ko alam. LDR kayo siguro nito ngayon, Unfinished Symphony. Unfinished Symphony. Baka yung ibang Libra, nagkahiwalay kayo nito ng person mo. Tapos meron kayong hindi pa, kailangan yung, pero Libra, kung ano man, ito na, tingin ko, ito na hanggang dito na lang ang bara mo, pero hindi, maglalabas pa tayo ng iba pa. Sorry. Dito ko na nakikita na Unfinished Symphony, then Fate. Okay. Meron na akong validation. Sandali. Dalawa yung nakuha ko. Sige na nga. Don't worry. It's all waking and in a beautiful way. Everything's okay. Ito ay reversed. Pero, siya? You desire is within reach. Have faith as everything is working on your favor, pero reversed. Uy, Libra, ikaw talaga ha. Ikaw talaga, Libra ha. Okay. Alam mo, itong taong ito, nakatadhana talaga kayo sa isa't isa. Kahit na malayo pang inyong lugar, LDR kayo. Pero meron kayong, meron sa gitna nyo na nagpapakapit. Alam mo yun? For example, mag-asawa kayo, naghiwalay kayo, pero hindi kayo talagang totally maghihiwalay. Bakit? Kasi meron kayong mga anak. So, meron kayong bawat isa na pananagutan. At yan ang inyong tadhana. Binigay sa inyo ng tadhana. Pero Libra, kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, kung iba sa inyo, hindi ko siya asawa or okay, kahit ano pa ang relasyon nyo, let's say, naging mag-boyfriend, girlfriend kayo, tapos nag-break up, magbabalikan kayo. Hindi man maging kayo, sinasabi ng baraha, na
isa sa inyo babalik, magkakaroon kayo ng contact ulit, at nasa sa inyo na yun kung tatanggapin nyo, ano. Dito ko nakikita kasi kung ano man yung desire mo, magagawa naman, everything is okay. Kaya nga lang reverse. So, depende yan sa'yo. It's your choice, di ba? Kung makikipagbalikan ka or hindi, ano. Pero, eto yan, ano. So, kung halimbawa, manligaw mo siya. Mami, nanligaw lang siya noon or classmate ko siya, kabatchmate ko, pero hindi naman, ano. Pero, alam ko, ma'am, na ganyan-ganyan, mayroon kami mutual understanding, ganyan-ganyan. Kung ano man yun, kahit ano pa yun, ano. Sinasabi ng baraha na darating ang panahon na magtatagpo ulit kayo. Okay? Magtatagpo kayo. Then, yun na yun. Yun na ang choice nyo. Kung magiging kayo ba or hindi. Diba? Yan ang sinasabi ng baraha. At bakit kayo magtatagpo? Kasi nakatadhana sa inyo yan eh. Yun nga lang, nasa sa inyo na yan. Kung pagtitibayan niyo yung samahan nyo, kung magkakaisa kayo, nasa sa inyo yan. Okay? So, Libra, yan na nakakita ko sa iyo. Kuha pa kaya tayo ng iba natin baraha para meron tayong ano. Ano pa ba nakakita ko dito sa mga... Pero nasasabi, kasi dito marami rin siyang pera, ano. Bakit naman pera? I mean, alahas. Baka itong person na to maging supporter mo. Yes, malamang dahil may mga bata. Kung ganun ka ha, Libra. Kung yung iba naman sa inyo, hindi kayo mag-asawa, nakikita ko naman sa'yo dito, Libra, na itong person mong ito, meron nga lang siyang medyo hirap siyang makipag-commit, ano. May galaw-gaw siguro itong taon to. Para siya nakasakay sa ano, 'di ba? Sa rabbit na kasi rabbit hindi naman nasasakyan. Kabayo ang nakikita ko dito kasi ano naman to eh. Well, anyway, itong person na to, fearless to. Talaga naman susugurin talaga yung tsunami. So, if ever natalikuran ka man ito or meron kayong hindi pagkakaintindihan at iniwan ka, huwag ka mag-alala, babalik na sa'yo. Kaya lang, mag-a-adventure pa muna siya. Yun nga lang, hindi ko alam kung ilang taon siya babalik ha. Baka after a decade. Meron siyang sariling divine timing. Ginagaya niya si Lord. Divine timing niya sa kanya. Pero hindi, kidding aside. Kasi nakatadhana kayo. Pero malamang bata pa siya, kaya hayaan mo na lang maglagalag, magliwa-liwa, no? Dahil yan naman ang gusto niya eh. Parang gusto niyang kasi matikas na, tingnan mo naman yung niya, yung katawan niya, di ba? Matikas. Kay babae, kay lalaki to, kahit ano pang gender nito, ganito siya. Elegante. Kung hindi man siya elegante, gusto niyang maging elegante siya. Yun. Yan ang gusto niyang buhay. Yan ang gusto niya. Yan ang kanyang character. Pero, sinasabi dito ng na magtatagpo ulit kayo. At sa pagtatagpo yun, nasa sa inyo na kung ano ang gagawin nyo. Kasi meron naman kayong free will. Nasa sa inyo yan. Okay? Hingi lang tayo ng another pa. Pero paano pang magiging? Mga dalawa. Oh, 6 of summer. 6 of summer na reverse. 6 of summer. Talagang no? Children or childhood, the return of people or romances from your past, remembering events differently. In a belief. Okay. Get ko na. Wala na. Sinabi ko na. Lahat kanina. Lumabas lang yung baraha. So, ito sinasabi sa'yo. Talagang babalik siya. Libra, kung sa tingin mo, ma'am, naghiwalay na kami ng person ko. Babalik siya. Babalik at babalik. Hindi ko alam kung kababata mo to. Kapitbahay mo. Or siguro co-worker mo. Baka yung iba sa inyo, co-worker mo na nadistino sa ibang bansa.
Meron mga ganyan, di ba? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa embassy, sa mga hotels, di ba? Na na-assign sila sa ibang bansa, nare-reshuffle, or hindi lang to, baka yung iba simpleng business trip lang, na which is gusto din naman niya, kaya pabalik-balik business trip yung iba, hindi ko lang alam. Pero Libra, para hindi ka mapanghinaan ng loob, etong person na to, babalik ito. Okay? Babalik siya, magtatagpo kayo dahil yan ang gagawin sa inyo ng universe, at nasa sa inyo na nga lang kung tatanggapin nyo yung kung pagtitibayin nyo. Okay, Libra? So hanggang dito na lang ang ating reading. Ikaw nang bahala mag-validate kung meron kang sariling validation. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At kung gusto mong mag-request ng personal reading, kontakin mo lang ako. At ang information ko naman ay ipapop up ko dito, and then meron din ako sa description box. I-roll down nyo na lang yan, ha? Okay, so Libra, hanggang dito na lang ang reading mo. Maraming salamat sa iyo, sa oras na inilaan mo, at sa comment, like, and share. Thank you, Namaste po. Bye-bye.